Kung ano na lang po ang mauna rito. Eto po, yung sumagot na po tong si Auntie Claire dito po sa sinabi po ni madamdaming pagkakasabi ni Senator Amy na naaawa na naman siya sa kanyang kapatid. Kala mo naman yung kapatid niya, 7 taong gulang. Naawa at wala raw nag-aalaga kay BBM sa palasyo. Kanya-kanya daw silang interest diyan, no? Kanya-kanyang pag-aasta. Umaasta kayong lahat na para kayong mga presidente lahat. Yan mga sinasabi niyan eh. Okay. Ito po ang pahayag ni Auntie Claire. Sabi ni Auntie Claire, huwag nating gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Huwag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Huwag magpaka-plastic sa mata ng nakakarami. Yan po ang direktang pahayag ni Auntie Claire. Ang lakas ng loob ni Auntie Claire, no? Senador yan, Auntie Claire. Yang sinasabihan mo na payaso. Binoto yan ng milyon-milyon tao. Ha? Para sabihin mo lang payaso. Hindi ko po alam kung ano po sa tingin niya. Bakit nagpapatawa po ba? Galit nga si Amy Marcos eh. Hindi ko po alam kung anong meaning ni Auntie Claire na wag magpakapayaso, wag maging plastic. Wag gawing katatawanan. Pinagtatawanan po ba ni Amy Marcos? Iba po yung nagtatawa pero hindi po si Amy Marcos. Galit si Amy Marcos. Dahil ang pakiramdam niya, wala nag-aalaga sa kanyang kapatid na alagain. Naaawa siya dahil yung kapatid niya wala nag-aalaga, alagain pa naman. Pero hindi ko po nakita na pinagtatawanan niya eh. Hindi po niya ginagawang, iba po yun, hindi po si Ay. Yung mga Duterte supporters po, ang pinagtatawanan ng sakit ni BBM, hindi yung si Amy. Talaga naman eh. Alam niyo po, yan yung ibig natin sabihin, no? Dahil nauso po si Cara David. Natutuwa po kami pag meron pong nababalitaan na muntik-muntikan na. Sa dami po ng ginawa ninyo, no? Na nakasakit sa amin. Matutuwa po kami pag may natutupad yung pinapanalangin ni Cara David. Ano sabi ni Cara David? Nakakaapat na siya. Gusto niya ba mas marami pa? Lahat na magnanakaw gusto ni Cara David. Eto, wag nating gawing biro ang kalusugan ng Pangulo, wag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Nagbibigay nga ng payo si Amy Marcos, pagiging payaso pala yun. Totoong puso at pagkalingang kailangan ng isang tao na may pinagdaan ng karamdaman. Huwag magka-plastic sa mata na nakakarami. Alam nyo, sa totoo po, yun po ang pinakamagandang mga payo ni Amy Marcos. Ano ba ang gamot? Ano ang sinabi ng doktor? Ikaw na rin. Ikaw na rin na nagsasabi niyan, Auntie Claire. Ano ang sinasabi niyong sakit ni BBM? Di ba? Masyadong stress. Pagod, laging pagod. Kasi inaabot na madaling araw. Mula sa ito halos hindi na natutulog si BBM. Inaabot na madaling araw. Hindi ba maganda yung payo na magpahinga ka naman? Maganda po yun. Pinagpapahinga na ni Senator Amy ang kapatid niya. Dahil sinasagad nyo eh. Alam nyo kung ganyan, hindi ko po alam, hindi po ako doktor eh. Pero kung naisugod po sa ospital, dapat talaga nagpapahinga na.
Masyado kayong takot magpahinga yung Pangulo. Kayo po ang nagpipilit pa sa Pangulo siguro kung yung tunay na damdamin ni BBM, baka gusto niyo na magpahinga pero dahil alam niyo na magaganap sa inyo pag nagpahinga siya. Ano nga ba magaganap? Padong ano bang magaganap sa kanila? Pag nagpahinga po si BBM, papalit si BP Sara. Si BP Sara ang tatayong Pangulo. At pag naging Pangulo po si BP Sara, lahat na magnanakaw, makukulong. O, yun po. Yan yung punto ni Amy Marcos. Imbis na pinagpapahinga niya, di ba? Yan yung payo niya. Ang payo ni Amy Marcos, ading, umuwi na tayo. Gusto niyo na magpahinga si BBM. Bigay na kay BP Sara yan. Okay. Kaya kayo po ang nagpipilit sa Pangulo na sagarin niyo siya. May dinaramdam. Yun po, concern. Ako tingin ko, concern yung kay Amy Marcos eh. Pero ang tingin nyo, ginagawang payaso. Si Pangulong Marcos na nga po nagsabi, di ba? Ito ay dulot yung anong pangalan ng sakit niya? Diverticulitis. Diverticulitis. O colitis. Okay. Heavily stress at medyo umiidad na. Yan po ang pag Pangulo ka ng Pilipinas, talagang heavily stress ka. O kaya ang pinakamaganda po, magpahinga ang Pangulo.